Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabulat, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Okay, magandang hapon po. Ito na naman ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, para sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. May sabit pa rin, ano? Di bale. Okay. Ang babaeng migrante may kakampi ka ay handog po sa inyo ng kakampi. Ito po yung kauna-unahan naming programa sa TV, sa radio, at ngayon nandito tayo sa stream. Di ba? So, ito po ay umaabot na ng ilang taon ba to? Nagsimula ka ba rito? 20. Parang ang tagal na. Meron na siguro 10 years or 16 years kami dito. Nag-start dito sa babaeng migrante. May kakampi ka. Hanggang sa ngayon, dumami na dumami ating programa. At ang huli nga po ay naitayo natin ang kakampi online na siyang pinagtutuunan natin ng mga iba't ibang information regarding OFW at general issue natin dito. Maraming salamat. Siyempre, of course, pinasasalamatan natin si Mr. Benhard De Leon. Siya po kasi yung isa sa matagumpay na gumawa ng programang ito. At sinundan din niya naman nila Allen Soto, at meron din tayong mga taga-Lasal, meron din po tayong mga kakampi member talaga na sumuporta at tumulong sa atin. So, ang kakampi ko po kasi isang organisasyon ng pamilya ng mga OFWs at yung mga balik manggagawa. And of course, binabati rin naman natin ang ating mga tagapagtaguyod sa ibang bansa tulad ng South Korea sa pamamahala po ni Mr. Arnel Cantoria. Sa Qatar, sabi nga natin, nandyan sila Jeff Balsadate, si Jeffrey, yon, sino pa ba? Si Mr. si Miss Lim, Jinky Lim, at nakilala din natin ang mga, pero mas nauna sa lahat ang Saudi Arabia, na kung saan ay merong yung sampilak, na kung saan napakarami talaga nila. No? Sobrang 500 silang miyembro ng sampilak. Ito po yung kauna-unahan natin nakilala. Pagkita sinundan niya ng Kuwait, sila Freddy Ray, DZ Marso, South Korea, Arnel Cantoria, sa Hong Kong, ayan, yung mga grupo sa Hong Kong, sa Singapore, meron tayong Taiwan ngayon, di ba? At syempre yung grupo, yung team David and David, yan, David, the second, yan, team Japan, team Hong Kong, team Kuwait, sa inyo po lahat, maraming pong salamat. At alam ba ninyo, meron pa tayong iba sa Canada, no? Team Canada, yan. At syempre sa mga susunod po dito, ay hindi lang natin sila makontak yung iba dahil nga sa tayo gising na, sila patulog pa lang. Papahinga, ano po? Well, bago tayo magdire-diretso, kasi po tayo po ay kasama o miyembro at katatapos lang ng aming
ilang taon na pananatili sa National Anti-Poverty Commission. Yan. So ang NAPSI ay ang gusto nito ay maibsan ang kahirapan sa Pilipinas. National Anti-Poverty Commission. So mayroong proyektong ginawa po ang ating NAPSI na kung saan ay kumbaga parang gumawa sila ng isang documentary na ipapakita ko po sa inyo kasama ang inyong lingkod dito at yung ating ilang mga miyembro, no? Tingnan natin gaano ba kahirap, kasarap maging OFW. Yan. Pero bago yan, ipapaalala ko lang muna sa inyo ang iba't ibang mga kahalagahan na inyong dapat malaman, especially the mga OFWs. RB? Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, patungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan na yung kontrata, ha? Ingat! Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat kabayan! Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao
sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang panlilibihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, ay handa siyang gawin ng lahat. porsigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Okay. Mga yan po, mga paalala namin sa inyo. Ano po? Ngayon, itry natin. Lakas mo konti. Yan. I-try po, ay, hindi pa i-try. Ipapakita namin sa inyo ulit yung mga nangyari na ginawa na documentary ng NAPSI, ang National Anti-Poverty Commission. Tingnan po natin ating tunghayan. Ano po ang ating matututunan sa programang ito? Masisipag at maaasahan. Ganyan ilarawan ng ating mga kababayang overseas Philippine workers na ayon po sa Philippine Statistics Authority ay umabot na sa 1.96 milyon ang bilang noong 2022. Tunghayan po natin ang kanilang iba't ibang kwento at alamin ang mga programa para sa mga kababayan nating migrante. Mabuhay ang lahat ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Mabuhay ang mga bagong bayani.
Sa paglipas ng panahon, parami pa din ng parami ang mga Pilipino na naghahanap buhay sa ibang bansa bilang overseas Filipino workers. Ilan sa kanila ay nahaharap sa matinding pagsubok at kung minsan ang kanilang mga pangarap ay nauuwi na lang sa matinding trahedya. Ngunit hindi natin maikakaila na mayroon pa ding mga Pilipino ang nagtatagumpay sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Isa na nga rito ay ang istorya ng dating OFW na si Melvin Alejo na nagtrabaho at nagsumikap sa Saudi Arabia sa loob ng 26 na taon. Dahil sa matagal na pananatili sa ibang bansa, hindi maiiwasan ang lungkot at hamon na dala nito, lalo na ang pangungulila sa pamilya at ang pag-adapt ng kultura, batas at ugali ng ibang lahi. So talagang pag nag-abroad ka, kailangan buo loob mo, you need to follow the rules and regulations. Ngunit hindi ito naging hadlang para kay Melvin at naging motibasyon pa niya ito upang magtagumpay at makauwi sa Pilipinas. Hindi pa rin ako bumibitaw sa pangarap ko na one day uwi kami sa Pinas at need to settle the good life or affordable life dito. Dito talaga tayo dapat nagpe-prepare sa Pinas eh. Kailangan pinaghahandaan natin yung buhay natin. Huwag natin kakalimutan yung why natin, ba't tayo nag-abroad. Kasi yun yung magpapatibay ng natin, ng pag-asenso or step sa ladder na gusto natin sa buhay. Ang trabaho sa abroad, wala yung hindi yan permanent. You need to save money, you need to make plans. Kung ano yung mga gusto nyo, magsimula kayo sa maliit. Mag-ipon kayo, kasi ang trabaho sa abroad, hindi talaga permanent yan. Dahil sa kanyang hindi matatawaran na sipag at determinasyon, ay nakaipon at nakapagpatayo si Melvin ng kanyang sariling negosyo dito sa Pilipinas. Itong Block 1A is running na for less than 2 years. And then, meron kaming condo na naipundar sa Baguio, which is nasa Airbnb siya. And then, another is itong photography na nakatie up din lagi sa amin. Nakakater kami ng mga events, photo booth, 360, and then videography. So, yun. At the same time, yung Lala Move, meron kaming Lala Move na nagbabiyahe sa Manila. Marami ang nagpapasyam ang ibang bansa dahil sa mas malaking sahod. Ngunit meron ding ninanais na lamang manatili sa Pilipinas dahil sa kanilang pamilya. Hindi siya mapapantayan, pero yung happiness mo na nandito ka nagtatrabaho sa Pinas at yung kasama mo yung mga anak mo, yun ang pinaka-importante. Hindi natin maikakaila na mayroon pa din sa mga kababayan nating manggagawang migrante ay hindi naaabutan ng sapat na tulong. Ngunit para kay Melvin ay malaki ang naibibigay na suporta ng ating gobyerno. May mga OFW tayo na hindi sila nabe-benefits ng gobyerno natin because of minsan malayo sila masyado sa mga location nila at kailangan talagang laksan pa ng gobyerno yung natin, yung pagtulong sa OFW. Pero for me, ang gobyerno talaga is nagsusumikap para tugunan yung mga pangangailangan ng OFW. Tulad ni Melvin, masasabi nating naging matagumpay din ang pangingibang bayan ni Aida Villamora. Bago magtungo sa Kingdom of Saudi Arabia, ay nagtrabaho muna si Aida bilang staff nurse dito sa Pilipinas. At nakatutuwang isipin na matapos ang kanyang 10 taon na pamamalagi abroad, ay nakapagpundar siya ng lupang sakahan na malaki ang naitutulong sa kanyang pamilya. Nakatutulong na rin siya sa kapwa niya OFW sa pamagitan ng kanilang kooperatiba kung saan tumatayo siya bilang chairperson ng Kasama Halal Producers Cooperative. Mula rin sa Saudi Arabia, nakilala natin si Fatima Emma Telio Caye na 2 taong nagtrabaho doon. Matapos graduate sa kolehiyo, nagtungo na siya sa Saudi kasama ang kanyang asawa at naghanap buhay bilang private tutor. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, nakapagpatayo siya ng Skills Training Center na accredited na ng TESDA at Department of Agriculture. Nakapagpundar na rin siya ng sariling bahay, nakabili ng sasakyan at napagtapos ng pag-aaral ang kanyang 3 anak. At sa pamagitan ng kanyang training centers, nabibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan na mahasa ang kaalaman sa crops production na magagamit nila sa paghahanap ng trabaho abroad. Ang dedikasyon ng mga modernong bayani ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagiging Pilipino dahil sa kanilang husay at sipag upang makamit ang tagumpay at ginhawa para sa kanilang magandang kinabukasan.
Join us for your nightly news fix. And always staying informed with our comprehensive coverage of news, business, politics, current events, and more. From our network of journalists across the Philippines and the rest of the world. Anchored by William Theo, Charms Espina, and Monique Tuzon. PTV News Tonight. Mondays to Fridays, 9:30 to 10:30 p.m. Only here on PTV. Nakapanayam namin ang ilang kinatawan ng Council on Formal Labor and Migrant Workers ng NAPSI na sina CM Gina at CM Fe para kumustahin ang sektor ng migranteng manggagawa na nakikipagsapalaran sa ibang bansa at ang kasalukuyang hamon na kanilang kinakaharap. Ilan na nga sa nabanggit nila ay ang pang-aabuso, scam at human trafficking. Ms. Gina, Ms. Fe, ano po yung mga pangkaraniwang suliranin pa rin na kinakaharap po ng ating mga OFWs hanggang sa kasalukuyan? Karamihan talagang problema ng mga OFW natin. Una, yung pang-aabuso na dinadanas nila sa pagtatrabaho nila abroad. Kasi talagang merong mga employer talaga na, yun na nga, medyo magaang ang kamay na manakit, di ba? Pero ganun pa man, dito pa lang sa Pilipinas, yung illegal recruitment. Na marami talagang nabibiktima itong mga illegal recruiter na to na pagdating nila na dito pa lang sa Pilipinas na illegal recruiter sila, yung magbabayad sila yung excessive exaction of fees na ang mahal-mahal o ang laki-laki ng mga perang inilabas nila tapos hindi naman pala sila aalis. Diba? So, marami yun. Then, marami din yung nandun na, nag-apply sila, pero pagdating doon, ibang trabaho naman yung binigay. Tunay na hindi po biro ang magdesisyon na ikaw ay mag-abroad at ito po talaga ay pakikipagsapalaran ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Now, when it comes po sa information dissemination, clearly, ito po ay sandata ng ating mga kababayan, ng tamang impormasyon. Paano po kaya natin mapapalawak ito para mas maging matalino po yung ating mga OFW kapag sila po ay mangingibang bansa? Sa barangay level pa lang, kailangan meron na tayong information dissemination, turuan ng mga barangay. Susunod dyan sa eskwela, di ba? Sa eskwela, dapat maturuan din sila. Tapos ang susunod yan, talagang gusto mo na bang makaalis? May PEOS na tinatawag, di ba? Pre-employment orientation. So pagdating doon, desidido ka na ba talaga? Tapos ang media, laki din ng media, no? Laki din ng role ng media sa paggampan doon sa pagbibigay ng information dissemination. Bilang isang non-government organization, ano pa po yung mga serbisyong ibinibigay po ninyo sa ating pong mga OFWs? We do organizing work. Nag-oorganisa kami ng mga grupo-grupo sa labas at sa loob ng ating bansa. Meron kami grupo sa Saudi Arabia, meron kami grupo sa Kuwait, Singapore, Hong Kong, yung mga ganon. So, through organizing, malalaman nila, mag-grupo-grupo itong mga ito para alamin nila ano ba yung mga pwede nating ilaban. So, kung hindi nila kaya doon, tatawag yan sa amin. Pag tumawag yan dito, andyan na yung kumikilos na kami kaagad. Pagdating naman po sa issue ng pang-aabuso sa ating pong mga kababayan abroad, ano po yung mga dapat gawin para maiwasan po natin yung may maririnig po tayong balita, may naaabuso po tayong kababayan sa ibang bansa? Di ba ilan na rin yung mga teenager mismo, yung nang abuso doon sa mga workers natin na kaya sinasabi natin sa kanila, yung mga binatilyo na yan, huwag niyong isipin na mas matanda kayo sa kanila, kaya kakausapin lang sila ng casual at ngingiti-ngiti ka sa kanila. Hindi kasi Arab pa din sila, iba yung kultura nila, kaya dapat talaga yung kultura ng Middle East, tumatak ng mabuti, pag-aralan mabuti ng mga OFW na pupunta sa Middle East. Kasi iba magkaibang kultura. Pagdating naman sa intervention ng mga pamilya na naiwan ng ating mga kababayang OFW dito sa Pilipinas at upang mapanatiling maayos ang kanilang kapakanan, ayon kay CM Gina at CM Fe, ay kinakailangan na sila ay maorganisa ng mabuti at dapat ay ipaalam sa kanila kung paano ipaglaban ang kanilang karapatan, gayon din ang pagbibigay ng impormasyon kung saang ahensya ng gobyerno sila nararapat dumulog. Panghuli na lamang pong katanungan, may mga kababayan po tayong hindi nagtatagumpay abroad pero marami rin po tayong mga success stories ng ating pong mga OFWs. Ano po sa tingin ninyo yung susi para magtagumpay po ang ating kababayan na nag-a-abroad at eventually po ay bumalik dito sa Pilipinas at ma-reintegrate po muli sa ating lipunan?
talagang kailangan magplano at alamin mabuti. Oo. Kung ano ba talaga yung pangarap mo na dapat maging determinado ka na mag-ipon. At syempre, yun na nga, magnenegosyo, di ba? Oh, sa pagnenegosyo, di ba, ang laking tulong nun kasi hindi ang pinakamagandang resulta ng pag-abroad, yung ikaw ay magnenegosyo at pagkatapos nun, makapagbibigay ka na rin ng trabaho sa ating mga Pilipino, di ba? Magaganda po yung inyong mga tips at mga rekomendasyon na rin sa ating gobyerno para mas mapabuti po ang lagay at matugunan ang kapakanan ng ating mga OFWs. Maraming salamat po sa kwentuang ito at sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin, Ma'am Jean at Ma'am Fe. Sunod namang kaming sumangguni sa ahensya ng gobyerno na nakatuon sa mga problema ng ating mga kababayang OFW. Isa na nga dito ang Department of Migrant Workers na responsable sa pagtugon ng issue at pangangailangan ng mga manggagawang migrante. Looking back, ano po yung mga magagandang legasiya po ni former Secretary Toots Ople? Unang-una yung pagiging tahanan ng OFWs ang DMW. Napaka makahulugan nun kasi ibig sabihin nun, dito sa DMW, ang mga OFWs makakahanap ng lugar o espasyo o katayuan o programa o serbisyo kung saan sila ay pagsisilbihan. Mabibigyan sila ng karampatang lunas sa mga pangangailangan nila. Kung sila ay distress sa abroad, naapi, naabuso ang karapatan, pwede silang sumaklolo sa amin. Kung sila ay nangangailangan ng tulong pinansyal in terms of yung pangtawid sa kanilang mga problema o nadana sa abroad, then meron tayong action fund. And then kung sila ay nangangailangan naman ng tulong in terms of pagnenegosyo, gusto nilang mag-move on o masimula ng kanilang panibagong buhay pagbalik dito sa ating mahal na bayan, then meron tayong reintegration program, full cycle integration. Ito pong DMW OIC Hands ay masasabi nating bagong departamento pa lamang po. Kamusta po yung pagtatayo po natin ng mga DMW offices, hiring of personnel in terms of creating new programs for the department po, sir? Ang DMW ay nagsimula sa struktura, sa setup, organizational setup ng POEA. Pero ang POEA kasi very limited ang regional presence. Meron lang 3 main regional centers at all the rest satellite offices. So in short, hindi kasi laki ng regular regional office ang mga regional offices ng POEA. So yan ang sinasagawa sa ngayon. Under your leadership and administration, sir, ano po yung mga priority programs po ninyo? Well, ang pinakamahalagang priority program natin is yung ating programa patungkol sa Action Fund delivery. Ito yung 1.2 billion peso fund na pinagkaloob sa atin ng Kongreso, aprobado ng ating mahal na Pangulo. This takes up around maybe 30% of our operational budget. So, ganun siya kahalaga. At kailangan ma-disburse ito, kailangan matulungan yung mga OFWs in legal, medical, and humanitarian terms. Ilan din sa mga programa na ilatag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ay ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program para sa mga repatriated distressed OFW upang bigyan sila ng suporta at tulong na magkaroon ng panibagong pagkakakitaan sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Nandyan din ang Ayos o At Your Service truck para naman mabigyan ng agarang pagresponde ang naiwang pamilya ng mga OFW sa gitna ng sakuna. Nabanggit niyo po itong illegal recruitment, human trafficking na may mga Pilipino pa rin pong nabibiktima po nito. Ano po yung mga iba pa pong hakbang ng DMW para maiwasan po ang ating mga kababayang maging biktima po nito, sir? First and foremost, information. So, pinalalawig natin ngayon yung information campaign. Kailangan mas maunawaan pa ng taong bayan kung ano ang safe and fair means, ethical means of recruitment na hindi sila mabibiktima ng illegal recruitment. Simple lang naman kasi, basta't hindi lisensyado ng DMW yung recruiter, ito ay illegal recruitment. Pangalawa, yung successful prosecution, pagsasara ng mga illegal recruitment offices, yan naman ang remedial approach na tinatawag. So, habang sinasabi natin sa taong bayan na umiwas sa illegal recruiter, yung mga nabibiktima o nabiktima na sa kinasamaang palad, sisiguraduhin naman natin na may prosecution, meron tayong
partnership with the Department of Justice at yung Interagency Council Against Trafficking para masugpo ito. Madalas din na nabibiktima o target ng investment at online scam ang mga OFW. At ang finding ng Securities and Exchange Commission o SEC ay talamak ngayon ng ganitong uri ng mga scam. Kung kaya't ilan sa hakbang na ginawa ng DMW para masugpo ito ay patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa SEC upang sila ay tulungan sa kanilang information campaign kung saan dito malalaman ng mga OFW at ng kanilang pamilya kung paano iiwas sa investment scam at kung saan sila nararapat na mamuhunan. Sa atin naman po mga repatriated OFWs, ano po ang mga serbisyong handog po natin sa kanila, sir? Yung formula ng assistance natin, actually, minana rin natin kay SecTools, which is a 50,000 peso financial assistance given to them upon arrival from the DMW. And then si Administrator Arnel Ignacio may counterpart 50,000 pesos din, so 100,000 combined. And then may livelihood. Nandiyan ang National Reintegration Center natin. Whole of government approach ang utos ng ating mahal na Pangulo, kaya't nakaabang din ang assistance ng DSWD, livelihood and psychosocial counseling and financial assistance, DOH, yung psychosocial assistance, saka yung physical check-up pagdating, TESDA, yung training vouchers binibigay pagdating, and then yung DOLE, si Sec Benny Laguesma, yun namang employment facilitation kung gusto nila magtrabaho dito sa Pilipinas. Ang huli na lamang po ay si Hans sa usapin po ng pagbawas ng antas ng kahirapan sa ating bayan. Bakit po mahalagang tugunan itong pangailangan ng mga OFWs at mag-invest pa ng mga programa para po sa kanila? This is a chance to help our OFWs who have shown us their sacrifices and delivered quality and world-class services all around the world, and at the same time providing progress and development to our country. Well, OIC Hans, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin at tunay na magkatuwang po ang NAPSI at ang DMW para po mabawasan ang antas ng kahirapan. Ito ay sa pamagitan na rin po ng pagtugon sa pangailangan po ng ating mga OFWs. Kaya naman sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong Umaksyon laban sa kahirapan. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa ngayon ay pinag-iingat na ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang mga huling kaganapan mula dito sa Paalaala ng mga eksperto sa Glory Balegan para itupagigyan. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Paano yung magiging talagang is that already? Minarapat na rin naming sadyain ang OFW Party List upang alamin ang kanilang pananaw at aksyon ukol sa suliranin ng ating magigiting na OFW. Congresswoman Delmar, ano po yung mga pangunahing suliranin na idinudulog po sa inyo ng ating mga OFW? Yung mga maltreatment, abuse, yung ating illegal recruitment, yung ating human trafficking, pati child sexploitation, nakakasama na lahat yan. At yung investment scam, anti-money laundering, kasama dapat sa Pilipinas lang. May money laundering din sa ibang bansa, lalo na po sa Hong Kong. Yung investment scam, nandyan din yan sa Korea. Yung maltreatment, nasa mga Middle East na mga countries. Alam mo naman, pag sinabing Middle East, hindi na nawawala yan. Kaya ang masasabi natin, yun din yung problema ng mga OFWs natin. Number one, yung homesickness. Namimiss nila yung mga pamilya nila sa Maynila. Siyempre, for a greener pasture, magtatrabaho sa abroad. Yung ibang akala napakaganda ng buhay ng mga OFWs natin sa abroad. But totoo lang, I have met them. I have talked with them.
nakita ko po yung hirap ng buhay nila na nasa abroad. Well, clearly, Congresswoman, ang dami pong mga problemang inyong tinutugunan, mga problema po ng OFWs. Pero dito po sa Kongreso, ano po yung inyong mga priority bills, mga gusto po ninyong maipasang batas para po sa kanila? Ako, unang-una na Dayan, meron tayo yung principal author, modesty aside, ng Magna Carta for Seafarers. Nandoon na yan sa Senate, nagkaroon na ng Senate bill, magkakaroon kami ng BICAM, at ito naman ay urgent bill na mahal nating Pangulo, President Bongbong Marcos. Meron tayong fair placement fees para sa ating mga OFWs na kung sakasakaling papadala sila ng mga recruitment agencies, kinakailangan naman yung tamang placement fee. Kasi karamihan dyan overpriced. Pero tandaan niyo po, yung ating mga household service worker, hindi po nagbibigay dapat yan ng mga placement fee sa mga agencies. Libre po yan. Ang placement fee ay para lang sa mga skilled workers natin. Meron pa po tayo yung para sa ating bill for anti-illegal recruitment and human trafficking. Final po natin itong bill na ito to be able to suspend, to prevent yung mga illegal recruitment sa ating mga kababayan. Doon naman po sa illegal recruitment, nabanggit niyo na po na mayroon po kayong ipinasang panukalang batas sa Kamara. Pero ano po yung maipapayo po ninyo sa ating po mga OFW o mga nagbabalak na mag-abroad na dapat po nilang isalang-alang para hindi rin po sila mabiktima nito, ma'am? Unang-una isipin nyo, ready ka ba talaga? Kaya ba ng dibdib mo na mawalay sa pamilya mo? Pangalawa, siguraduhin mo na magtatrabaho ka kasi pagdating mo doon, hindi ka maglalaro. Hindi pwede dito sa atin na pwede ka mag-cellphone, pwede kang magkwentuhan, doon hindi pwede. Kasi sasabihin nila, I am paying you. Every minute yan counts sa kanila. Ngayon, huwag kang magpapadala sa sabi-sabi o sa mga sweet talk ng ibang kababayan natin, whether Filipino or other national, nahihingan ka ng pera, ibibigay mo, na hindi ka sigurado saan pupunta ang pera mo. Pang-apat, kinakailangan, bago ka umalis, siguraduhin mo na alam mong culture, ang religion, yung dialect, o yung mga do's and don'ts sa bansang pupuntahan mo para hindi ka maligaw. Kasi, kunwari, domestic household service worker tayo, hindi tayo marunong mag-open ng mga machine. Talagang mapapagalitan tayo, di ba? Hindi ka marunong magrespeto, hindi ka marunong bumati sa iyong mga employer at hindi mo alam ang gagawin mo, talagang mapapahamak ka. Maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon at gaya nga po ninyong sinasabi ay bida po talaga ang mga OFW. Sunod din naming inalam ang ilang mahalagang panukalang batas na inihain sa Senado, partikular ni Senator Raffy Tulfo na tumatayong chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers. Ilan sa isinusurong na batas ni Senator Tulfo para sa kapakanan at benepisyo ng mga manggagawang migrante ay ang Senate Bill No. 2077 o ang Balikbayan Hub Act. I hope to provide adequate resting lounges within every international airport that caters to flights to and out of the Philippines. These resting areas provide necessary facilities and amenities such as sleeping quarters, showers and restrooms, along with complimentary food and beverages. Iminungkahi na rin ng mambabatas ang Senate Bill No. 2078 o OFW's Financial Literacy Enhancement Act. There are many overseas Filipino workers who are victimized by various investments and online scams. Many are swindled, exploited, and robbed of their hard-earned money and come home to their families empty-handed. To combat this, I believe that financial education is a key component that help equip Filipinos, especially OFWs. At ngayong taon, isa sa naaprubahan na batas ng Senado para sa mga OFW, partikular sa mga seafarers, ay ang Senate Bill 2221 o ang Magna Carta for Filipino Seafarers, kung saan si Senator Raffy Tulfo ang principal sponsor. The Magna Carta for Filipino Seafarers codifies the rights of our seafarers into a single reference law. It seeks to secure the rights to decent, just and humane conditions of employment aboard sea-going vessels and set a guide for the training and education, overseas employment, and ultimately retirement. Sa kabila ng mga hamon, hindi maikakaila ang tagumpay at malaking ambag ng ating mga OFW sa pag-unlad ng ating bayan. Kaya naman nararapat na ibigay natin sa kanila ang mga serbisyo at programa para sa mga tinagurian nating bagong mga bayani.
Okay. Ayan po ang kabuuan ng ating National Anti-Poverty Commission. At muli po, ito yung lingkod Fenny Cudemus para sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. Paalam po, happy weekend! Isang oras na naman ang lumipas. Lagi natin tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programa totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, Dito sa Kakampi Online, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po. sa inyo,